Hi, ito si Daddy Do at susubukan nating i-translate ang isang Filipino folk song na Tagalog into English. So, yung bahay kubo, gawin nating nipahat. Try natin. Bahay kubo kahit munti. Yung bahay kubo, tinatranslate natin siya as nipahat. Although, ang mas literal na pag-translate sa kanya ay cube house. The cube house. Pero alam natin kasi nipahat eh. So, yan ang gamitin natin. Kahit munti is just small but the nipahat is just small but ang halaman doon ay sari-sari. It is surrounded by a variety of plants. Pwede na yun. Magkatunog bat tsaka plants. The nipahat is just small but it is surrounded by a variety of plants. Jicama, aubergine. Teka lang, saan nanggaling yung jicama at aubergine? Siyempre, nagtanong tayo kay ChatGPT. Tinanong ko na siya, ano yung English ng singkamas? The English word for singkamas is jicama. Mexican turnip or yambin. So sabi niya Mexican turnip. Kaya hindi ako kumbisido. Is jicama an English word? Sabi niya, jicama is used in English but is originally a Spanish word. Borrowed from Nahuatl. Zicamatal yun. Zicamatal. In English, jicama has become the standard term, especially in culinary context. So while it's not originally English, it is recognized as an English word now. Ngayon, parang sushi. Originally, Japanese yun. Pero naging English word, yung sushi, kasi wala siyang equivalent sa English. Niloan word ni English at ginamit ni English. There's no native English equivalent like apple or carrot for singkamas. Just jicama. Dam? Tinanong ko, which word best describes singkamas? Jicama ba or turnip? Kasi nga, alam ko turnip eh. Turnip. The word that best describes singkamas is jicama, not turnip, sabi ni ChatGPT. Jicama refers to the exact same root crop as singkamas, Pachyrhizis erosus. Turnip, on the other hand, is a completely different vegetable, Brassica rapa. So, iba yung turnip sa jicama. Conclusion, if you want to be accurate, especially in cooking or describing the actual Filipino singkamas, jicama is the correct and best word to use. So, ginamit natin sa kanta natin, jicama. Para naman yung talong, alam natin eggplant eh. Medyo tinanong ko pa rin si ChatGPT, sabi niya, American English, ang talong ay eggplant. Sa British English naman, aubergine. Sabi din ni Miss Ann Curtis yan, aubergine. So, maganda rin pakinggan. Pwede pa rin sa kanta natin, jicama and eggplant or jicama, aubergine. So, na-justify na natin yan. Na ang singkamas at talong, pwede natin ngatahin na jicama, aubergine. Sigarilyas, hindi ko siya alam kung ano yung sigarilyas. Money, I know, peanut yun. Pero, tanong pa rin natin kay ChatGPT. Sabi ni ChatGPT, ang sigarilyas ay sigarilyas. Pwedeng tawaging wing bean. 2 syllables. Sigarilyas, 1, 2, 3, 4. Sigarilyas, 4 syllables. So, nagbigay naman siya ng option ng goa bean, 3 syllables. Goa bean. 4 wing bean, 3 syllables din. 4 wing bean. At ang napili natin ay 4 angled bean. 4 angled bean. 4 syllables. Kaya yung sigarilyas, translate natin na 4 angled bean for this song. At yung money, syempre, peanut. Yan naman talaga. Wala nang ibang word.
Kaya, for engeled bean and peanut, sitaw, bataw, patani. Alam natin na sitaw ay string bean. Yung bataw, sabi ni ChatGPT ay hyacinth bean. Yung patani, ang sabi ni ChatGPT ay lima bean. Sitaw, string bean, bataw, hyacinth bean, patani, lima bean. So, kung kakantahin natin, string bean, hyacinth bean, lima bean, sitaw, bataw, patani. 7 syllables. Pwede natin siyang i-shorten dahil beans naman sila lahat. String, hyacinth, and lima beans. Na-compress natin into 7 syllables. Yung string, hyacinth, and lima beans. Yung kundol, patola, upo, kalabasa, mga gourd pala yun. Yung kundol, patola, upo, mga gourd pala yun. Sabi ni ChatGPT, kundol, pwede siyang wintermelon, pero kundol is ash gourd, wintermelon, ash gourd mas okay. Ash gourd, patola. Sponge gourd, dapat 2 syllables. Sponge gourd, 2 syllables, pero gawin natin 3. Pilipino naman tayo. Sponge gourd, upo, battle gourd, and pumpkin. Yung kalabasa pwedeng squash, pwede rin pumpkin. So, mas okay yung pumpkin. Try natin. Ash gourd, sponge gourd, battle gourd, and pumpkin. Wait, there's still plenty more. Labanos mustasa, labanos is radish. Mustasa is mustard. Radish and mustard too. Sibuyas, alam na natin. Onion, pero sibuyas, 3 syllables. Gawin natin 3 syllables din. Red onion, dahil yun naman ang mas common na nakikita natin na sibuyas sa ating mga kusina. Red onion, tomato, garlic, and ginger. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. In all sides of the hut, parang mali ako dito is the sesame plant. Merong naka-underline. Anong mali dito? On all sides of on all sides of the hut is the sesame plant. Yung linga, sesame plant yun. Sesame. Sabi rin ni ChatGPT, huwag na natin tingnan. Alam ko na yan. Or i-search nyo na. So, kantayin na natin siya ng buo. Tagalog muna, then English. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Sa ibang version, sa paligid-ligid ay puno ng linga. Di ko alam kung anong tama doon. Puno ng linga or puno ng linga. Most probably, puno ng linga. English. The nipahat. The nipahat is just small, but it is surrounded by
a variety of plants, jicama, aubergine, for engeled bean and peanut, string hyacinth, and lima beans, ash gourd, sponge gourd, bottle gourd, and pumpkin. Wait, there's still plenty more. Radish and mustard too, red onion, tomato, garlic, and ginger. On all sides of the hat is the sesame plant. So, yun lang. Wala na akong masasabi. Paalam. Sesame